Ang nakaraan. Nang mapatay ni Ghislaine si Laviere, at pigilan ang rift, nakarating ang balita Doc Delphine, kaya itong si Raul ay talagang kinabahan ng husto. Na hindi nga nagtagal ay talagang sawa na si Doc Delphine kay Raul, na naging dahilan ng pagkasawi nito dahil tinapos na ni Balzac ang kanyang buhay. Pagpapatuloy, sa mga sandaling ito si Doc Delphine na ang gagawa ng paraan, kung paano pabagsakin ang kaharian at ang ating bida, kaya rito sa kapital ng Luthania, sa kabisera, sa lugar kung saan naruroon ang kaharian. Sa silid ng mahal na hari, naririto ang hari na talagang malubha ang kalagayan, na sa tabi naman ang nag-aalaga rito na nagbigay ng ulat. Ang isang ito ay hinang-hina na nagsasalita, anong sabi mo? Count, Fenris, tanong nito sa ulat na kanyang narinig patungkol sa mga pinaggagawa ng ating bida. Sabi pa ng isang ito, opo kamahalan, siya po ang naglabas ng impormasyon sa ginagawa ni Doc Delphine kasama sa mga kulto na Salvation Church, paliwanag ng isang ito. Sabi pa ng isang ito, ganun pala, talagang sa oras na may dumating na pagkakataon na agawin ang trono, may dumadating na nilalang para protektahan ito, paliwanag ng hari na mukhang matino pa ang utak nito ngayon. Sabi pa ng isang ito, naalala ko bigla si Annette, ang commander ng Shadow Knights, paliwanag ng hari. Sa mga hindi nakakaalam ng kwento ng commander ng Shadow Knights, ito po ay grupo na kinabibilangan ni Belinda, na ang namumuno ay walang iba kundi ang ina ng ating bida, tama ba mga nakapakinig ng aking novel recap? Sa pagkakasabing iyon ng mahal na hari, nagulat ang makong na ito, iyon ay dahil nanginginig ang katawan ng hari sa mga sandaling ito. Dito ay biglang nag-iba ang tono ng hari, sabi niya, ginagawa na lang niya ang kahit na anong gusto niyang gawin ng walang permiso ko, at paniwalang paniwala silang lahat na ang Branford na iyon ay loyal sa kaharian. Galit na sabi nito patungkol kay Marquess Branford, at tingin niya ay sinusuportahan ni Annette si Branford. Dito ay napayuko na lamang ang isang ito sa mga sinasabi ng hari, habang nakikita na naghihirap ang katawan ng hari. Muli pang nagsalita ang isang ito, sabi niya, ang aking karamdaman naman ay polola ng polola. Hirap na sabi nito na kahit sino na ang nagbalak na pagalingin siya wala talagang nakagawa nito. Nang marinig iyon, ang isang ito ay ngumiti ng malademonyong ngiti, dahil ito na ang magandang pagkakataon para isakatapuran ang plano ni Doc Delphine sa pagwasak sa Luthania at kay Marquess Branford. Sabi ng katiwala nito, mahal na kamahalan, gawan ko na po ba ng paraan na makausap mo sila? Tanong ng katiwala, sabi naman ng hari, sinong sila? Pagtataka nito. Ang grupo po na nagsasabi na kaya nilang bigyan ng buhay na walang hanggan ang isang tao, na agad namang nagulat ang isang ito, iyon ay dahil gustong-gusto niyang gumaling sa kanyang sakit at makapagpatuloy sa pamumuno sa Luthania. Sa silangang bahagi ng Luthania, rito ay may lumabas na Dimensional Rift, nagsimula na talaga ang arc ng Dimensional Rift na sinabay na rin ang kwento ng pagwasak kay Marquess Branford, nagmamadali na ang author at artist nito, nagbukas na ng tuluyan ang Dimensional Rift, na ang mga halimaw ay naririto na ngayon, parang nagkaroon ng zombie apocalypse. Dito ay kinakabalan na ng mga sundalo ang mga halimaw na naglabasan, lahat ng paraan ay ginagawa nila mapanatili lang nakatayo ang kaharian. Ang mga ito ay gulong-gulo na sa mga nangyayari ngayon, asa na ang taong bayan. Buwisit, bakit ang lalakas ng mga nilalang na ito? Saan ba gawa ang mga ito? Sabi pa ng isa, mag-ingat ka, pag nasengoat mo ang nasengoat nila, magiging bangag ka rin tulad nila. Kaya lang hindi lamang iyon ang panganib, dahil may isang napakalaking halimaw ang lumabas ngayon rito, isang nilalang na minsang tinalo na ng ating bida. Dito nga ay lumabas ang isa pang Equidima, isang higanting halimaw na siyang magwawala sa mundong ito, bagay na talagang pinipigilan ni Ghislaine na mangyari. Paglabas ng halimaw, ang mga sundalo na kumikalaban sa mga bangag ay biglang huminto. Ang kanilang mga mata ay namula, mukhang naging bangag na rin ang mga ito. Paglabas ng halimaw mula sa Dimensional Rift, walang pasintabi itong aatake kaagad para paksain ang mga tao sa mundong ito. Kaya lang may isang hindi makilalang nilalang ang nagmamadali ngayong kumilos, napakabilis, mukhang ito ang tatapos ng nasabing halimaw. Ayun na nga, buong lakas na umatake ang halimaw sa pagkakataong ito, kaya lang isang babaeng mandirigma na may dalang napakalaking kalasag, at isang warhammer sa kabilang kamay ang sumangga ng walang kahirap-hirap sa pag-atake ng kalaban. Hindi ang ating bida ang kumalaban sa isang ito,
kundi ang isa sa 7 pinakamalalakas sa buong kontinente ang kumakaharap ngayon sa Equidemang ito, wasak ang sahig na kinatatayuan ng babae, sa lakas ng impact ng pagsangga niya sa pag-atake ng kalaban. Dito ay nagsalita ang isang ito, sabi niya, lahat kayo umalis na kayo sa lugar na ito, utos ng babae, walang hiya rin talaga yung artist, nag-iwan pa ng notes na nakatingin raw tayo sa wetpacks ng babaeng ito. Walang hiya ka talaga Mr. Artist, pag babae talaga pang malakasan ang ganda. Heto na ang sinsabi ng ating bida na si Parnell. Ang gusto niyang makabilang sa kanyang grupo para talunin ang mga pangkat ni Doc Delphine, halimaw rin kasi ang lakas ng babaeng ito, sa tinginan palang tiyak matatalo ka na. Dito nga ay walang kahirap-hirap na sinasabayan ni Parnell ang lakas ng halimaw, kinakaya niya itong mag-isa, na ang ating bida ay kinailangan pa ang lakas nila Gillian, Kaur, at ni Piote, sabagay pagod na siya nung mga panahong iyon sa laban niya kay Laviere at wala na ring sapat na mana. Mula sa kinatatayuan ni Parnell, lumundag ito ng ubod taas, at sabay palo ng pa-uppercut sa halimaw ng napakatindi. Gumanti ng pag-atake ang Equidima kay Parnell, kaya lang umikot lang sa ere itong dalaga nang walang kahirap-hirap para umiwas. Matapos noon, ay pinalo ng ubod lakas ni Parnell ang kanyang kalasag, at bumaon ito ng husto sa katawan ng halimaw, dahilan para agad itong mapinsalaan ng matindi. Hindi pa tapos ang isang ito, mukhang ibabaon niya ng husto ang kanyang kalasag sa katawan ng halimaw sa susunod na palo na kanyang gagawin. Ayun na nga, putik na yan, nakakatakot ang babaeng ito, panas si Rosaline ninyo, isang pamatay na palo ang ginawa nito sa hulo ng halimaw, na talagang nagsara kaagad ang bibig nito sa tindi ng paghataw ni Parnell, sabay sirit ng dugo mula rito. Ang mga mandirigma na nakakita ng laban ay talagang natigilan, napanganga na lang sa taglay na lakas ng babae, hindi makapaniwala na may taong malahalimaw ang lakas. Sabi pa ng isang ito, kilala ko siya, narinig ko na ang pangalan niya, ang battle noon, kung sa Tagalog ay mandirigmang madre, kaya kung may battle mage na si Alfoy, ito naman ay ang battle noon, na gumagamit ng shield at hammer sa pakikipaglaban nito. Ayun na nga, walang kahirap-hirap na kinatay ng babaeng ito ang Equidima. Ito si Parnell, ang Saintess ng Moriana. Dito ay agad na dumating ang pangkat ni Parnell, mahal na Saintess, ang pag-purify po sa mga taong naging halimaw ay tapos na po, kaya lang ang mga naging ganap na halimaw ay hindi na po talaga nag-awan ng paraan, paliwanag ng mga kasamahan nitong battle noon. Ang lala nito, sabi ni Parnell, dagdag pa niya, sang lupalop ng mundo nang galing ang karumaldumal na mga nilalang na ito, pagtataka ng dalaga. Sabi naman ng tauhan ni Parnell, mukhang ang mga ito ay tulad ng mga utos na pinadala po sa atin mula sa Lutanya mahal na. Saintess, tama ka, kaya kailangan na nating magmadali, sagot naman ni Parnell, dahil alam ni Parnell na ang kaharian ng Luthania ang magiging sentro ng digmaan. Lumipat kaagad ang eksena sa sentrong bahagi ng Luthania, ang kapital na Cardania, kung saan naruroon sila Marquess Branford at ang mga kaalyado nito na mga tapat sa kaharian. Dito nga ay makikita natin na nasa isang lamesa sila Marquess Branford at ang mga mahahalagang tao na may gagampanang papel sa nalalapit na malakihang digmaan o kaguluhan sa Cardania. Dito ay pumasok na ang pangmalakasan nating bida, ang sentro at nakakaalam ng lahat ng mga nangyayari, na siya rin ang tatayong commander ng hukbo para ayusin ang lahat ng ito. Dito ay agad na nagpakilala si Ghislaine, sabi nito, ako ang commander ng Northern Army, ako si Count Ghislaine Fenris, pakilala nito sa mga maharlika at mga nilalang na nasa lugar na ito. Ang isang ito naman ay si Archbishop Porisco, ang representative ng Juliana Church, lalo na't ang digmaan ay may kinalaman sa mga kulto na kung tawagin naman ay Salvation Church. Naririto rin si Piote, ang saint naman ng Church ng Juana, naririto ito dahil isa siya sa nakakita ng Dimensional Rift, at makakapagpaliwanag sa kung anong klaseng kulto ang Salvation Church. Naririto rin sila Mariel, at si ang asawa nito, ang pamilyang Aylesbury. Hindi rin mawawala sa eksena ang laging high blood na si Marquess Morris McQuarrie, dahil ito ang Supreme Commander ng hukbo ng kaharian ng Luthania. Ang Chief Justice naman na pinsan ni Marquess Branford ay naririto rin, si Sir Bill Norton, ang ingat-yaman ng kaharian. At sa gitna naman ng pagpupulong na ito, ay naririto ang Minister ng Kaharian, ang tumatayong pinuno habang wala ang hari, si Marquess Branford. Dito ay agad na nagtanong si Branford sa kanyang tauhan, Polio, naririto na ba ang lahat?
Tanong nito, sa katunayan po, hindi pa lahat, sagot ng tauhan. Sabi ni Marques Branford, sayang ang oras, hindi na tayo pwede pang mag-ante ng matagal pa, kaya dito ay sinimulan na ni Branford ang pagsasalita. Sabi nito, sa ngayon alam na ng buong kaharian ng Luthania at nasasakupan nito ang patungkol sa Salvation Church, na nasa likod ng kultong grupo na iyon ay si Duke Delphine. Sabi pa ng isang ito, si Duke Delphine ay nagtataglay ng kapangyarihan na kayang tapatan ang lakas ng kaharian, at ang Salvation Church ay kasama sa lakas na iyon na taglay ni Duke Delphine, ang kulto na sa demonyong puwersa na hindi kinabibilangan ng kaharian ng Luthania. Sabi pa ng isang ito, ang dalawang iyon ay dapat mawasak, kahit na anong mangyari, malinaw, at madiing sabi ng isang ito. Itong si Porisco naman ay agad nanginig ng marinig ang Salvation Church. Saan raw nanggaling ang grupong iyon? Dahil ngayon lang niya narinig ang grupo na nagpapuro ng maling turo sa sangkatauhan at may masama pang hangarin. Dito ay agad na nagpaliwanag ang ating bida, sabi nito, ang grupong iyon ay matagal nang nagpapalakas ng hindi natin nalalaman, at sila ay nagtatago sa kadiliman kaya hindi alam ng lahat, nakakatakot ang mga iyon, dahil talagang nililinlang nila ang mga tao na pwede nilang isama sa kanilang grupo. Sabi pa ng ating bida, tulad ng sinulat ko sa liham na nagpadala sa inyo rito ngayon, taglay na natin ngayon ang ebidensya sa mga kasamaan ni Duke Delphine, ang kalaban ng kaharian, na kumikilos ngayon para agawin ang trono ng Luthania. Ginagamit ni Duke Delphine ang puwersa ng Salvation Church para buksan ang mga dimensional rift, para palabesan ang iba't ibang halimaw at maghatid ng delubyo at pagkawasak sa mundong ito, at sa mga sandaling ito, habang tayo ay nag-uusap, tiyak na nagsimula na ang pagbukas ng mga dimensional rift, na ganun nga ang nangyari sa eastern part ng Luthania. Dito ay napapaisip pa ang isang ito. Sabi niya, hindi sapat ang lakat ng kulto, kaya humingi pa sila ng tulong mula sa ibang daigdig para lang isakatuparan nila ang kanilang masamang balak. Tingin mo magagawa kung tanggapin ang ganung mga napaka-imposibleng pangyayari ng napakadali lang? Tanong nito, kaya lang may isang tinig ng babae ngayon ang pumasok sa silid na ito ang nagsalita. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo, pagpapatunay nito. Ayun na nga, naririto na ang maalindog na si Parnell, nakagagaling lang rin sa laban mula sa mga nilalang mula sa ibang mundo. Dito ay natigilan si Marques Branford nang makita ang dalaga, nakikilala kasi niya ang dumating at umeksena sa pagpupulong na nagaganap ngayon. Dito ay napangiti kaagad ang ating bida, sabi nito, sa wakas naririto ka na rin, masayang sabi nito, na may butil pa ng pawis na lumabas sa kanyang mukha, dahil talagang napakalakas ng babaeng iyon. Dahil ang babaeng ito ay ang saintess na pinili ng Moriana Church, nagpakilala ito, ako po si Parnell, ang lilingkod ako kay Lady Moriana, ako ang magpapatunay patungkol sa rift na siyang sabi, nakaharap ko ang mga halimaw na lumabas sa dimensional rift, kaya natagalan ako ng pagpunta rito, paliwanag ng babaeng ito. Dito ay agad na napatayo si Marques Branford, natuwa ito na ngayon ay kumpleto na sila sa mga sandaling ito. Nagtanong pa ito kay Tolio kung anong balita raw kay Marques Roderick sa kanlurang bahagi ng Luthania, nasabi naman ni Tolio na nang nagdeklara si Duke Delphine na kalaban niya ang kaharian, kumalas na rin daw si Marques Roderick sa alyansa sa kaharian ng Luthania. Agad na lumingon si Branford sa ating bida at nagtanong kung anong palagay niya sa nangyayari ngayon, lalo sa pag-alis ng malaking puwersa mula sa kanluran sa kaharian. Dito ay sumagot si Ghislaine, ang intensyon niya ay malinaw na sa simula pa lang, pinutol na niya ang alyansa sa atin, ibig sabihin sa simula pa lang talagang wala na siyang plano makiisa sa kaharian, nag-aantay lang siya ng pagkakataon na sa oras na magpatayan na ang kaharian at ang hukbo ni Duke Delphine, doon na siya susugod para ubusin ang lahat para kunin ang trono, paliwanag nito. Dagdag pa ng isang ito, anumang pangkat ang unang manghina, iyon ang kanyang sasalakayin para kunin ang pangkat na iyon at isama sa kanyang nasa sakupan. Dito ay agad na naunawaan ni Branford ang mga sinasabi ni Ghislaine, sabi nito, ang ibig mo bang sabihin ay para magawa nating makipagdigma ng harapan kay Duke Delphine, kailangan muna nating pabagsakin ang kanluran ng Luthania. Tanong nito, dito ay isang pagtango lamang ang tugon ng ating bida, na ganun nga raw ang plano na dapat puntahan ng kaharian para magwagi sa digmaang ito. Nang sumang-ayon si Ghislaine sa sinabi ni Marques Branford, malinaw na ang susunod na plano ngayon. Dito ay biglang sumigaw ang isang ito, Archbishop Porisco ng kaharian ng Luthania,
makipagtulungan ka kay Parnell para burahin ang dimensional rift na gawa ng mga kultong iyon. Dagdag pa nito, ibibigay ko sa inyo ang mapa kung saan maaaring lalabas ang mga dimensional rift. Ang mapang iyon ay mula mismo sa Salvation Church. Sabi pa nito, kapag nawala ang rift na mula mismo sa pinanggalingan nito sa kanila, tiyak na ang kanilang mga plano ay mawawasak rin, kaya ganun ang ating gagawin. Dito ay nanlisik ang mga mata ng isang ito. Sabi niya, ipinapangako ko na ang magtatagumpay kami. Sabi niya, Holy War, sambit nito na isang banal na digmaan ang gagawin nila ngayon. Matapos noon, ay sumigaw uli si Marquess Branford, at lumingon naman sa ating bida, Northern Army Commander, Count Ghislaine Fenris, inuutusan kitang sakupin ang kanlurang bahagi ng Luthania, pabagsakin si Marquess Roderick at ang buong nasa sakupan nito, madiing utos ni Marquess Branford. Heto ang inaantay ng ating bida na maganap. Ang isang malinaw na utos, isang utos na hindi siya paghihinalaan ng kung ano ng kanyang mga kasamaan, dahil matagal na niyang gustong sakupin ang kanluran. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, dahil hindi magtatagal ay magiging atin na ang kanluran. Sagot nito, iyon ay dahil hawak na ni Ghislaine ang hilagang bahagi ng kaharian, at sasakupan na rin niya ang kanluran, na makikita ninyong lahat ang magaganap na laban ni Ghislaine laban kay Tennant na isa rin sa malalakas. Dito ay napatitig na lang ang isang ito sa ating bida, isang tinginan ng mga babae na may halong paghihinala kay Ghislaine. Dito ay huminahon ang tinig ni Marquess Branford, at nagsabi na ang kaayusan ng kaharian ay nasa kamay ng mga gagawin nila Parnell at ni Ghislaine. Panapos na sabi nito, tandaan ninyong maigi ito, walang puwang ang kabiguan sa mga panahong ito, at hindi ko iyon matatanggap, babala ni Marquess Branford. Masusunod po, sigaw nila Ghislaine, Parnell at iba pang nasa loob ng silid na ito, dahil lahat sila ay kailangang kumilos. Dito ay lumabas at naglakad na ang ating bida, para isagawa ang plani niya na pabagsakin ang kaharian sa kanlurang bahagi na hawak ni Marquess Roderick. Kaya lang nahinto sa paglalakad ang ating bida sa nilalang na nakita niya sa unahan na nag-aantay sa kanya ngayon. Ayun na nga, ang saintess na si Parnell ay nasa unahan, at inaantay ang ating bida, mukhang may talakayang magaganap ngayon. Tumitig ang dalagang ito kay Ghislaine ng makahulugan, para bang kinakaliskisan ang ating bida mula ulo hanggang paa. Hindi magpapatalo ang ating bida, lumaban rin ito ng titigan sa dalaga, talagang walang kurapan. Dito ay naglakad papalapit si Parnell kay Ghislaine, talagang may kung ano itong gustong malaman sa ating bida. Sabi nito, ikaw ay nagtatagli ng maitim at hindi kanais-nais na aura sa iyong katawan, wala akong nararamdaman na kasamaan mula sa iyo. Pagtapos ng lahat ng ito, pag-usapan natin iyang tinatago mong kapangyarihan, babala nito sa ating bida. Dahil talagang hindi niya gusto ang itim na kapangyarihan ni Ghislaine, iyon nga ay dahil isang saintess itong si Parnell. Dito ay naalalang bigla ni Ghislaine ang mga katagang sinabi sa kanya ni Laviere. Ang kapangyarihan mong iyan ay katulad ng kapangyarihan na taglay ng Salvation Church, kaya rito ay talagang nag-iisip si Ghislaine kung ano bang meron sa kanya at kila Duke Delphine. Sige lang, gawin mo ang gusto mong gawin, sagot nito na hindi nagpapakita ng pag-atras mula kay Parnell. Matapos ng maikling enkwentro kay Parnell, lumabas na ng tuluyan ang ating bida sa silid ng Marquess Branford kung saan sila nagpulong. Dito ay nakasakay na ito sa kanyang kabayo ngayon, at kaharap niya ngayon ang Fenris Knights, ang kanayng hukbong mananakop, kasama rin niya ang aura farming niyang kabayo. Dito na nga ay handa na ang mga pangmalakasang pangkat ng ating bida. Si Gillian ay naririto, ganun rin si Kaor at Belinda, pati na rin si Claude na isa sa kanyang strategist. Ang commander ng Hilaga, si Ghislaine at ang kanyang pangmalakasang kabayo ay handa na sa kahaharapin nilang laban. Nagsimulang maglitanya ang ating bida, matagal-tagal ang inantay ko na makasama kayong uli sa laban, sabi nito para pag-apuyin ang puso ng kanyang mga tauhan dahil magsisimula na naman silang magwala sa laban. Agad niyang nilagay ngayon ang kanyang helmet, para ipakita na handa na silang sumugod sa kalaban. Sabi pa ni Ghislaine, maghanda kayong lahat, sasakupin natin ang kanluran, at uubusin ang lahat ng sakop ng angkan ng Delphine sa mapa, sogod. Sigaw ng ating bida, na sumigaw rin sa tuwa ang mga tauhan nito, na ang kanyang kabayo ngayon ay nagliwanag na rin ang kanyang mata tulad ng sa ating bida, putik na kabayo ito, dati bang tao ito, nag-reincarnate lang sa pagiging kabayo, ang angas kasi.
Kaya lang bago sila lumabas, biglang natigilan ang ating bida, na nakatingin sa unahan ngayon, dahil may nag-aantay sa kanya, na matagal nang gigil sa ating bida. Ayun na nga, naririto na ang pinakamalakas na swordsman sa kanluran, si Tennant, ang sabik at gigil na makaharap ang ating bida. Hawak ngayon ni Tennant ang kanyang espada, handa para patayin ang ating bida. Pigilan ito sa pagwasak sa kanluran na hawak ni Marquez Roderick. Dito ay itinaas ni Tennant ang kanayang espada, nakaharang sa daraanan ng pangkat ng ating bida, na rumaragasa ngayon sa pagsulong, sabi nito, sa wakas nagkita rin tayo. Matagal na kitang inaante pinakamalakas na swordsman ng Hilaga, gigil na sabi nito, kainis talaga. Maraming nilampasan na naman ang author, bakbakan ang gusto lagi, pero okay na rin ta, basta wag lampasan ang mga mahahalagang parte. Dito ay napatanong ang mga ito, sino ang isang iyan, nakilala naman ni Gillian kung sino ang humaharang sa kanila ngayon, dahil bilang isang mercenary king, kilala niya ang pang-lieutenant na pinakamalakas na swordsman sa kanluran. Sa unahan, ang ating bida, ay nagbigay ng utos, mauna na kayo sa kanluran susunod ako, sambit nito, utos niya kila Gillian, Kaur, at Belinda. Mahuhuli ako ng kaunti, mukhang may bisitang nag-aantay sa akin ngayon, sabi nito, na agad nag-alab ang pulang mana core ng ating bida ngayon, at handang tagpasan si Tennant, na ang kanyang kabayo naman ay nagliwanag rin ng mga mata tulad ng ating bida, aura farming mode na naman ang kabayong ito, ano nga pangalan nitong kabayo, putik na kalimutan ko. Sa mga nakasubaybay sa novel, alam na ninyo ang resulta ng lab ang magaganap. Sa wakas makikita na natin kung paano paaamuhin ng ating bida ang isang mabangis na halimaw na si Tennant. Abangan, may pahabol na almusal ang artist natin, good morning po raw sa inyo, sabi ng mga naggagandahang dilag ng kwento, tag-ulan rito sa atin ngayon, hindi balamigin ang mga ito. Column, hanggang sa muli mga kaalyansa.